Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July Pera and Career. Ano po naghihintay sa inyo sa larangan ng pera, karera, trabaho, negosyo, project, at kaching-kaching ngayong July. Alamin natin sabay-sabay, upo ka na, upo ka na. But first, ihanda mo na Aris ang yung isang tanong ha. Alam mo na ang drill. Kung meron kang one question at talagang gusto mo masagot yan today, hawakan mo yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share at nagko-comment. Nako, malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping your ads. Malaking tulong po talaga yan. Hello po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Pentacles. Alam mo, Aris, ito yung panahon na matatanggap mo na yung isang bagay na parang nung nakaraan iniisip mo parang malabo, hindi ako sure, ginagawa mo ang lahat, sinisiguro mo na magagawa mo yung tama mong gagawin, sinisiguro mo na plakado yung action mo, hindi ka kampante, minsan pa nga super stress ka na, 'di ba? Sa panahon to for you para manamnam yung pagdating ng isang bagay. May papasok sa iyo. Congratulations, okay? Hindi lang ito basta-basta swerte. Ito ay bagay talaga na pinaghirapan mo, pinagsumikapan mo. Narinig ko rin parang meron kang tinrabaho before na ngayon lang darating yung resulta. Halimbawa, ngayon lang darating yung bayad or yung kumpirmasyon o yung pagbaba ng pera o pagbaba ng desisyon, parang ganyan. And you will reap the good harvest dahil pinagsumikapan mo. Congratulations. Okay? In your core energy, meron kang the moon card. Si moon card dito, alam niya na dumadanas ka ng problema sa pera or career. Parang iniisip mo, paano ba ako makakalagpas dito? Kailan ba magbabago to? Kailan ko ba makukuha? Kailan ko ba matatanggap? 'Di ba? Pero sabi nga, ang iyong pananalig sa isang bagay, malaki yan eh. Malaking aspeto yan para totoong makuha mo or masungkit mo yung para sa'yo. Sabi dito ng yung spirit guides, if you really believe na akin to, magagawa ko to, i-continue mo, no? Ito yung panahon, Aris, talaga na mag-e-effort ka. Ibibigay mo talaga ang lahat. Minsan pa nga, questionin mo, tama ba tong ginagawa ko? Ipupush ko pa ba? Gagawin ko pa ba? Pero alam mo sa puso mo eh. Alam mo eh, na kahit wala kang kasiguraduhan, ipupush ko pa. No? Kasi meron kang pakiramdam na akin to eh. Igogora ko to eh. Parang ganyan. Sinasabihan ka rin dito na things will change, okay, huwag kang matakot, things will eventually change. At yung kinakaharap mo na konting aberya or konting problema ay temporary lang. Ibig sabihin nun, makakalagpas ka rin dyan. Kaya kumapit, manalig at talagang maniwala sa mga paparating sa'yo. King? Moon card, the Seven of Cups. Meron kang 7 and 7 here. Naku, napakaswerteng energy. That is really God's number, number 7, di ba? So, sabi dito, kailangan mong sulitin yung maswerte mong energy at gawin yung makakaya mo. No? Parang narinig ko dito, kailangan mo kasing patunayan kay universe na talagang seryoso ka sa bagay na ito. Kaya kahit gaano kalubak, kahit gaano kahirap or gaano ka kalayo or kadilim or kalabo yung isang bagay, kung talagang gusto mo, gusto mo. Okay? Here, with your Seven of Cups confirming our the Moon card, ramdam ko dito yung kalituhan mo sa maraming bagay. Kung gagawin ko ba to or ito,
Paano kung i-tweak ko ng ganito? What if lumapit na lang ako doon? What if ganito? Marami kang options or other ways na gusto mong gawin sana dito. Pero dahil marami kang option, dumadami rin yung kalabuan. Hindi mo alam kung paano to, paano to, paano to, paano to. Pero now, in your life, Aris, sabi dito, kailangan kahit malabo, kailangan kahit hindi sigurado, kung alam mo sa sarili mo na ito yung dapat kong gawin, katigan mo yun. Soon, the questions will be answered. Huwag ka mag-alala. Yung mga tanong mo sa mga pinagpipilian or kaguluhan na ito will be answered this month. Okay? Congratulations. So, mga mahal kong Aris, ano ba yung mga pera and career wish mo na gusto mo nang matupad this month? Naku, i-comment mo na yan. Marami na nag-comment sa akin na nung nagsulat sila sa aking comment section, natupad sa kanila. So, comment ka rin para matupad din sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Seven of Wands. Alam mo, sabi dito, panahon na to for you, Aris, na ipaglaban. Yung dapat ipaglaban. Kahit malabo, kahit hindi sigurado, kahit mahirap, kahit parang, teka, nakakalito. Kina-question mo ang sarili mo, pero alam mong dapat ako mag-effort ngayon eh. Dapat akong bumirang ngayon. Dapat ako magpakapagod ngayon. Kung bala kong itayo yung trabaho, yung negosyo na yan, bala kong kunin yung trabahong yan, bala kong ipaglaban yung project na to, kailangan kong lumaban, kailangan kong patunayan sa kanilang lahat na this is my decision, this is what I want, I will pursue this. Okay? Yun ang kailangan mo ngayon, yung lumaban ka sa nakahantad sa yung biyaya. Lahat ng biyayang darating sa'yo at opportunity, may kasama yung challenge. Challenge to prove, challenge to make sure na kayang-kaya ko to. Siyempre, normal lang na maraming tao sa paligid ang kung may question sa'yo, nagdududa sa'yo, kaya kailangan ipaglaban. Kung ano yung posisyon, pera, pagkakataon na yan, fight. Nang sa ganun, makuha mo talaga siya. Seven of Wands, the Hanged Man. Si Hanged Man dito, sabi niya, kaya mo maghanap ng kakaibang anggulo sa iyong pinaglalaban. Kung iniisip mo, nakakalito na, hindi na ako sure, hindi na ako palagay, takot na ako, tignan mo daw sa ibang anggulo yung pinaglalaban mo para makita mo yung pinakamagandang paraan para ito'y maipanalo mo. Example, ikaw ay lumalaban para matanggap sa isang trabaho abroad. Halimbawa lang ha. Tapos sabi mo, parang dalawa na yung pinuntahan ko ha. Bakit hindi ako natatanggap? Ano bang gagawin ko? Tignan mo sa ibang perspektibo yung pinaglalaban natin. Parang, okay, siguro nga, kailangan kong hanapin yung may ganito, may ganyan, para swak na swak ako, hindi na ako questionin, no? Kapag mamaliwanag na sa isip mo, kung ano yung right strategy sa kinakaharap mo, sure ball, yun na yung papanalo mo. So hanapin natin, saan ako nagkakamali, ano yung swak sa akin, paano ko to aatakihin ng tama, para nang sa ganun, maipanalo ko siya. So palawakin mo ngayon yung isip mo. Minsan, maupo ka lang, pag-aralan mo yung sitwasyon, para makita ng mata at ng isip kung ano ba yung hindi ko napapansin noon, para bago ko ngayon at ma-apply ko ngayon. Okay? Importante yan. So, mga Aries, tanungin kita ngayon ha, question time tayo. Ano ba yung mga childhood dream job mo nung bata ka? No? Example, nung bata ka, akala mo magiging teacher ka versus ano yung trabaho mo ngayon? May pagkakaiba ba? Nagulat ka rin ba sa difference? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Ten of Swords. Ang kailangan mo, bangon. Huwag kang papadala sa lahat ng takot mo, sa rejections mo, sa lahat ng pagkadurog mo before. Kung ikaw ay nadapa, nalugi, or nawala ng pera, or talagang nalusaw yung pangarap mo sa isang career, huwag kang playing victim dito. Lagi mong isipin, babangon ako, babawi ako, lalaban ako. Palaging may choice. Palaging may other option.
Palaging meron akong paraan. Hindi pwedeng nakakulong lang ako sa kumunoy dito. Okay? So, ibangon mo sarili mo. 10 of Swords, the Chariot card. Napakagandang mensahe. Sabi niya, bangon at alarga. Bangon at larga. Hindi pwedeng para kang tumatambay sa problema or tumatambay sa kasawiang palad mo. No. Umiikot ang mundo, Aris. Hindi pwedeng hihintayin mo siyang panoorin ka or saklolohan ka. 'Di ba? Ikaw mismo ang knight in shining armor na kinakailangan mo. Ikaw mismo ang fairy godmother ng buhay mo. 'Di ba? So, always tell yourself, nako, may bukas pa, babawi ako. Ay nako, hindi ako pwedeng nakaupo lang dito. Kailangan kong lumarga. Kailangan kong maniwala na ipapanalo ko to forward. Okay? Fighting spirit is what you need. Kayang-kaya yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Cups. Si Knight of Cups, sabi dito, kailangan maging tapat ka sa puso mo patungkol sa mga bagay na options mo. Halimbawa, ikaw ay naghahanap ngayon ng trabaho dahil teacher ka, halimbawa, tapos wala kang mapasukan na public school, di ba? Dahil punuan na, July na, punuan na, halimbawa, walang opening ng posisyon. So, nag-iisip ka na, ay baka pwede ako dito, ay baka pwede ako doon. Magulo na, litong-lito ka na, wala kang mahanap na sagot. Pero sabi dito, in your heart, what do you really want? Yan yung tanong, di ba? So kapag naisip mo na at naramdaman mo na, ay, gusto ko tong gawin. Halimbawa, naisip mo, gusto ko ng mag-call center muna or work from home setting, mag-online teaching muna ako. Dahil naliwanagan ka sa tawag ng puso mo, liliwanag din yung mga options na pwede mong tahakin. Hindi ka na magpipilit sa public school, ang hahanapin mo na lamang ay online job for online teaching. Kumbaga, nagna-narrow down yung pwede mong pamilian. Yung magulo, lumiliwanag at yung walang sagot, may sagot na ngayon. So, importante na alam mo kung ano yung tatahakin mo. Alam mo kung ano yung gusto mo para dumating din yung offer pabalik sa'yo. 'Di ba? So alam mo na kapag online teaching ang gusto ko. So kakalkalin mo yung mga options mo about online teaching. And then kapag nakapagpasa ka, babalik sa iyo yung same offer na okay, Aris, may nakapansin ng credentials mo, may opening for online teaching, yun ang kukunin mo. Parang ganon. Gets mo ba? Kung ano yung nais ng puso, doon ka titingin ng option at doon lalabas ang sagot. Doon ka maliliwanagan, ipaglaban mo yan. Okay? Knight of Cups, meron kang the Judgment card. Yes, talagang pagkagising na parang, ito pala yung gusto ko. Ito pala yung tatahakin ko. Dito pala ako. Gising na yung diwa mo, gising na yung katawan mo sa mga bagay na aligned para sa'yo. Sabi ko nga, unti-unti, yung mga tanong nasasagot, yung mga malabo, lumilinaw, yung mga walang direksyon, bigla-bigla, nagkakaroon ng direksyon. Kasi nga, marami kang realization. Na-realize mo na, ay, tigilan ko muna yan, dito na muna ako. Ay, saradong-sarado pala yun, dito na muna ako. Kung ano yung mga pagkaliwanag sa isip mo, yung mga na-realize mo, actionan yan. Take it in your heart and ask yourself, what do I want next? Ano yung bala kong gawin dito? Ano yung bala kong ipundar dito? Ano yung bala kong tulayan dito? Nasa puso mo ang sagot. And kapag na-realize mo yan, dadali para sa'yo ang paghakbang. Okay? Congratulations. Ngayon nakita ko na may solusyon yung problemang pera, problemang career. Nasa sa'yo talaga ang kasagutan. Okay? In the area of your near future, meron kang the 3 of Pentacles. Ayan. In the near future, ang tabayanan mo 3 weeks or 3 months after watching this video, ayan no, nasa grupo ka ng maraming tao and then you are really enjoying their company. Either nakahanap ka ng bagong lugar, bagong trabaho, bagong career, kung saan yung mga kasamahan mo doon, gel kayo. Talagang you found your people, you found your tribe. Sila yung mga taong nakikinig sa'yo,
naiintindihan ka, walang politika sa trabaho, parang meron kang lakas ng loob na magsalita, mag-suggest, maging leader, and you feel like I'm supported, I am being taken care of, pinapahalagahan ako, parang ganyan. So yung common yung gustong matupad, nagagawa nyo ng sabay-sabay. Tulungan, may kooperasyon, may coordination, walang pataasan ng ere, parang ganyan. So congratulations. Kung sino man tong mga taong to na makakasama mo sa journey na ito, they will be your people. They will be there para i-assist ka, para matupad mo at makaangat ka na tungkol sa bagay na gusto mo. Nakita ko dito, malaki ang chance mo to be employee of the month or ma-promote tapos meron ka mga subordinates or meron kang inaasikasong project and then ipe-present mo na siya, no? And the people na makakita niyan or yung kliyente mo, they will appreciate your effort. At talagang pagtaas mo na to. Aris, congratulations. Kung ikaw man ay may social media, malaking bagay ito na parang lalago ang social media presence, lalago ang revenue, at talagang dadami ang followers or subscribers. This is all about you gaining the trust of the people around you at kikilalanin ka ng isa sa mga magagaling at isa sa mga mapagkakatiwalaan. Congratulations. Okay? The Three of Pentacles, the Seven of Swords. 777, talagang lucky, lucky, lucky. Congratulations, okay? Sabi dito, tama na yung pag-iwas sa mga pwede mong kausapin or pwede mong makatulong sa ginagawa mo. Minsan kasi nasanay ka, Aris, na solo lang ako, very, very competitive ka. Dati iniisip mo, kakompetensya mo tong mga to, no? Na parang kaagaw mo sa gusto mo or kaagaw mo sa pangarap mo. Pero na-realize mo, pwede naman kaming sabay-sabay umangat. Pwede naman kaming sabay-sabay manalo or maging matagumpay dito. Bakit kailangan kong ikompetensya sila? No? So parang ngayon hindi ka naiiwas, you will work with them, you will play as a team player, di ba? At na-realize mong mas mabuti pala yon, mas okay pala, mas applicable pala. Okay, congratulations. In your challenge, meron kang the Knight of Swords. Okay, sabi dito, Aris, ang challenge sa'yo ay yung pagmamadali. No? Pagmamadali. Sabi niya, huy, relax lang. Hindi mo dapat puwersahin, pilitin, or i-rush yung isang bagay dahil baka meron kang makalimutan or meron kang mapurnada. Minsan kasi yung pagmamadali or yung bilis, hindi naman yan nag-equate sa tagumpay agad eh. Hindi ibig sabihin na ang bilis mong kumilos ay panalo ka na or magaling ka talaga or matagumpay ka. Minsan, reckless yang ganyan, di ba? So, kailangan dito, Aris, dahan-dahan-dahan lang. Wag na wag mo irarush yung mga bagay na kailangan metikuloso yung pananaw mo or metikuloso yung approach mo. Okay? Very important yan para sa'yo. Knight of Swords, the Two of Wands. Especially sa mga pinaplano mo daw. Kung meron kang pinaplano na mag-expand, mag-grow, or lumipat, o mag-take risk sa buhay, meron kang susugalan ngayon, sabi dito, planuhing mabuti. Dapat tiyak na tiyak yung mga aksyon, na pag-isipan, na pagnilay-nilayan, na consult mo na dapat sa mga taong katiwa-tiwala. Para yung hakbang mo, swift, buo, realistic, practical, para hindi ka mahambalang, 'di ba? So panahon 'to para magdahan-dahan sa mga plano, okay? In your fortune, meron kang first light, beginning a new cycle. Sabi ko nga, may darating, may ibibigay, kaya kailangan ipaglaban, yung kalituhan, liliwanag, at meron talaga matatanggap na bago. So, ito yung panahon na susubok tayo sa bago, hindi tayo takot, aanihin mo na, sasaluhin mo na, 'di ba? So, kailangan magpakatapang ka ngayon kung yan ay bagong trabaho, may sisimulan ka na bagong project or bagong negosyo, or meron kang bagong career or task or assignment, 'di ba? Ito yung chance mo para patunayan kay universe na i-accept ko po yan, iingatan ko po yan, tulungan niyo po ako. Parang ganyan. Okay? Especially here, first light talaga to, beginning. You have the Ace of Cups.
Ace of Cups and Ace of Swords, 1-1, telling you talaga na new beginning, new door, new opportunity, new chance, di ba? So, kailangan dito ma-excite ka. Kailangan dito yakapin ng buong puso kung ano man tong darating. Okay, maaring merong mag-alok sa'yo bigla ng trabaho or makita mo online, wow, merong opening, tara punta tayo. O kaya meron kang bagong idea na parang, sige, bubuksan ko na yung aking ube-themed na coffee shop. O kaya ube-themed na cafe, parang ganyan. So, meron kang isang exciting na bagong biyaya na wala kang ibang dapat gawin kundi yakapin. Dahil super happiness ang mapapala mo dito. Congratulations, okay? Ace of Cups, the Seven of Wands. Binalik tayo dito. Alam mo, sabi dito, it will give you the good life na hinahangad mo noon pa lang. Ramdam ko dito na para bagang maraming tao sa paligid ang question sa'yo dito. Na parang, uy Aris, kaya mo ba talaga yan? Uy Aris, sigurado ka? And they are trying to convince you na wag mong gawin or wag mong kunin. Pero ikaw sigurado ka eh. Alam mo eh, in your heart na, akin to eh. Gusto ko to eh. It will give me the peaceful, happy life that I want. So bakit ako makikinig sa judgment ninyo? Bakit ako makikinig sa mga sulsul ninyo? 'Di ba? So ipaglaban mo tong bagong bagay na ito at patunayan mo sa kanila. You will prove to them na kaya ko tong pagtagumpayan. Okay, congratulations. In your divine messages, meron kang emotions are running high. Halo-halo emotion mo. May takot, may kalituhan, may paghinto, may victim mentality. Meron kang, kaya ko ba, kaya ko ba? Hindi, kaya ko to. Paiba-ibang emosyon mo. Pero okay lang yan, I understand. You're overwhelmed with the blessing. 'Di ba? Pero sabi nga dito, relax ka lang, kayang-kaya mo yan. Just calm down, inhale, exhale. Magagawa mo rin to. Okay? In your divine messages, meron kang Ace of Swords. Ipanalo mo daw, no? This is a card of breakthrough. Dapat susuong ka sa laban, hindi ka hihinto hanggang sa maipanalo mo, no? Sabi rin dito, makipag-usap ka ng maayos. Kung meron kang mga dapat kausapin, dapat ikompromiso, especially sa mga grupo-grupo setting, kailangan magaling kang bumoka ngayon. Kailangan magaling kang magsalita at makinig. Para lahat ng gagawin klaro, malinaw, at alam mo yung dapat mong ihakbang. Okay? Importante yan. Ace of Swords, the King of Swords. Yes, kailangan talaga ikaw, Aris, ay matalino, decisive, malinaw ang aksyon, malinaw ang boses, malinaw ang intensyon para madali sa iyong ilaban or gawin yung isang bagay. Okay? Congratulations. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Magbabago na ang landas. Hindi ka forever nakahiga dito at nag-iiyak dyan. Babangon ka na. Okay? You also have a final period of frustration, lessons to be learned. Sabi nga dito, marami kang mga pagkainis, galit, disappointments, pero ito yung panahon talaga na natuto ka. Marami kang naintindihan, marami kang naunawaan, marami talagang lessons na may a-apply mo sa bago. Okay? You also have leg stepping into a new experience. Wow, talagang meron kang bagong raranasin na pagkakataon, a new journey, a new chance, a new opportunity, kaya talagang kailangan ma-excite ka. You have unicorn, user intuition to make beneficial changes. Yes, sabi ko nga dito with the moon card, alam mo sa puso mo kung anong kailangan mong gawin, huwag pagdudahan, ratsyada ka dyan. Okay? Ang outcome ni Aries for July Pera and Career, the Lovers card. Lovers is all about you, knowing your commitment. Dapat kung pipiliin mo tong isang landas na ito or isang career na ito o isang desisyon na ito, panindigan mo yan. And also, mahalin mo. Kapag minamahal mo yung isang bagay o isang chances, mamahalin ka rin yan, pabalik. Okay? So, what you reap is what you sow. Kung ano yung binigay mo, babalik sa'yo. 'Di ba? So, love it, enjoy it, be passionate, at pahalagahan para pahalagahan ka rin yan. Lovers, the Three of Swords. Okay. Sabi dito, dapat daw, kung ano man yung kasawiang palad mo sa love life o sa pamilya,
or sa past mo ginagawa, hindi dapat yan makasira sa ginagawa mo ngayon. Okay? Kung halimbawa, ikaw ay na-reject noon sa isang trabaho, tapos ngayon meron kang bagong trabaho, huwag mo ihalo yung mga karanasan mo doon na maaaring makaharang sa'yo. Na parang, ayokong gawin yan, nakakahiya, baka mapahiya na naman ako, baka pagalitan ako ulit, baka sigawan ako ulit. Naharangan yung magandang bagay ngayon dahil sa mga nangyari noon. So make sure na maghilom ka na. Kung ikaw ay nahiwalay, kung ikaw ay solo parent, or single mother or single father, kayang-kaya mong tumayo ngayon. Manindigan, gawin ng kaya mo, ibibigay yung para sa'yo. Okay? Makakabawi ka na ngayon. Congratulations. So Aris, dako tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan, isipin mo tong one question mo. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Nine of Swords, the Empress card, and the Five of Wands. At the bottom, meron kang the Judgment card. Sabi dito, magising ka na. Magising ka na sa mga mali mong iniisip. No? Masyado kang lunod sa mga overthinking, overanalyzing, catastrophizing. Iniisip mo agad yung kanegahan. Sabi dito, ipagpasa Diyos mo yan. Magdasal ka. Manalig ka kay God na, God, ito po gagawin ko. Gabayan mo ko. Tulungan mo ko. Wag mo kong pabayaan. Ituwid mo ko sa path na para sa akin. Kapag naiangat mo na yan kay God, magtrabaho ka na. Kumilos ka na. Wag mong haluan ng nega. Just do your best. Trust yourself. Manalig ka sa iyong binibuild. Manalig ka dyan sa iyong nilalakad na yan. At lumaban ka ha. Fight, fight, fight. Kasi meron kang chance ang manalo dito. May chance kang maabot yung gusto mo. Kaya kung kulang ka sa tiwala, kulang ka sa lakas ng loob, put it to God, give it to Him, and lalakas ang loob mo dyan, ikakalusaw yan ang pinoproblema mo, makakalaban ka na, at mabubuo yung gusto mo. It will come to you. Kaya, just relax, trust yourself, do your best, may chance ka magwagi dyan. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Magagawa, maipapanalo. God is giving you the approval and the guidance today. Okay, congratulations. So Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July pera and career. 10 kayo nakaresonate. Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.